Hinagisa ng granada ang isang bahay sa Angeles City sa Pampanga. Kasunod ng malakas na pagsabog, mabilis na tumakas ang dalawang salaring sakay na motorsiklo. Patuloy silang tinutugis, walang nasaktan pero napinsalang ilang nakaparadang sasakyan. Naalam pa ng motoridad ang motibo sa krimen. 4 ang patay sa kaliwat-kanang disgrasya sa Quezon City, Taguig at Sorsogon. Isa po sa mga insidente, salpukan ng SUV at AUV kung saan patay ang dalawang driver. Saksi si James Agustin. Matulin ang takbo ng SUV na ito sa CP Garcia Avenue sa Quezon City maghahating gabi ng Biyernes. Hanggang sa bumangga ito sa kasalubong na AUV. Sa lakas ng impact, nagpaikot-ikot ang dalawang sasakyan. Ayon sa pulisya, galing sa katipunan C5 ang SUV at papuntang University Avenue. Nasa kabilang lane naman ang AUV. Itong ating SUV, medyo lumagpas siya ng linya sa kurbada at natumbok niya at nagkabanggaan sila nitong AUV. Naisugod pa sa ospital ang dalawang lalaking driver pero binawian din sila ng buhay. Critical naman ang babaeng sakay ng AUV. Since yung parehong driver natin ay namatay, yung kanila pong criminal liability ay extinguished at yun pong civil ang pinag-uusapan po ng parehong partido sa ngayon. Umaga naman kahapon na mahagip sa CCTV ang motorsiklong ito na dumaan sa C5 southbound sa Taguig City. Sumalpok ang motorsiklo sa isang AUV tsaka sumemplang. Nagulungan din ang rider ng 10-wheeler na nakasunod sa kanya. Dead on the spot ang 35 anyos sa rider na isang gwardya. Ayon sa pulisya, papasok na sana noon sa trabahong biktima. Wala halos pong natira. Kasi po yung helmet po niya is yung half po talagang warak siya. Opo. Tapos po siya, going to work na po yata yung patient. Then siguro po 7 AM yung pasok niya. Parang nag-overtake po siya sa isang sasakyan. Tapos siguro po tumama yung manubela niya dun sa sasakyan. Na-inquest na ang mga driver ng AUV at truck para sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide and damage to property. Hindi sila nagbigay ng pahayag. Na-impound na ang kanilang mga sasakyan. Wala rin pahayag ang mga kaanak ng rider. Patuloy ang investigasyon. Sa Bulan, Sorsogon, patay rin ng 16 anyos sa estudyanteng angkas sa motorsiklo matapos itong sumalpok sa isa pang motorsiklo. Sugatan ng 4 na iba pa. Ayon sa pulisya, nasa magkabilang lane ng dalawang motorsiklo nang isa sa kanilang kumain sa kabilang lane kaya nagkasalpukan. Nagpapagaling pa sa ospital ang mga nasugatan. Patuloy ang investigasyon. Para sa GMA Integrated News, ako si James Agustin, ang inyong saksi. Ginagamot sa ospital ang dalawang sugatan sa pang-hostage ng isang lalaki sa Dasmariñas, Cavite. Patay ang suspect pati na ang kanyang 5 taong gulang na anak na isa sa mga biktima. Ating saksihan. Habang may hawak na patalim, hawak din ng lalaki ang 7 taong gulang niyang anak sa balkonahe ng inuupahang gusali ng kanilang pamilya sa Dasmariñas, Cavite. Hinostage pala ng suspect ang 2 anak pero ang isa na edad 5 na iwan sa loob ng kanilang tirahan. Patay na siya ng datnan ng mga otoridad. Si barangay chairman na nakikipag-negotiate po dun sa hostage taker. Nakita po ng mga responding policemen na patay na rin yung anak niya sa loob ng bahay. At sugatan na rin yung isa pang anak niya. Nililibang ko siya. Kaya lang bigla siyang nawala sa vision ko. Nakarinig na lang ako ng lagabog. Ang misis ng suspect humingi pa ng tulong sa kanilang kaanak. Naging hostage rin ang isang babae na border umano ng naturang gusali. Karinig na kami ng umaaray. Kaya ang ginawa na lang namin, inakit na namin. Doon na raw pinasok ng mga pulis ang gusali. Tinutuloy pa rin niya yung pananaksak doon sa pangatlong biktima. Kaya wala na pong nagawa ang mga responding policeman, kundi iligtas po ang mga biktima. Patay ang suspect. Isinugod naman sa ospital ang 2 sugatan. Nakaburol na ang mag-ama sa kanilang lugar. Tumanggi nang humarap sa kamera ang misis ng suspect pero sabi niya bago raw mangyari ito, na-depress ang kanyang mister at nagsabing meron siyang utang. Hindi na rin anya ito halos kumakain dahil sa kakaisip. Para sa GMA Integrated News, ako si Jonathan Andan, ang inyong saksi. Handang bumalik bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Ping Lacson at may iimbitahan daw siyang mahalagang saksi sa katiwalian sa mga flood control project.
Sa gitna naman ng issue sa korupsyon, sumadsad ang halaga ng piso sa pinakamababang palitan sa kasaysayan. Saksi si Mav Gonzalez. Bawat flood control project gaya ng mga dike, dapat daw may Environmental Clearance Certificate o ECC mula sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ibig sabihin, pinag-aralan ng epekto nito sa kalikasan at komunidad at dapat alam kung saan dadaloy ang naipong tubig. Pero ayon mismo sa Department of Public Works and Highways, mahigit 8,000 flood control projects na ininspeksyon nila ang walang ECC. Kabilang dito ang natuklasang 421 ghost projects. For the projects that we have visited and investigated, wala pong ni isang flood control project na may ECC. Dagdag pa ni DPWH Secretary Vince Dizon, ni walang building permit ang ilang flood control project. Ang DENR nangakong paiigtingin ang pakikipag-ugnayan sa Interagency Subcommittee kaugnay ng pagmumonitor sa flood control projects. Kasunod yan ang isiniwalat kahapon ni DENR USEC CP David na may ilang proyekto na mas lalong nagpapalala umano ng baha, gaya ng isang proyekto sa Laguna de Bay na hindi raw pala flood control project kundi reclamation project. Ayon sa Laguna Lake Development Authority o LLDA, wala itong koordinasyon sa kanila. Nagpadala po kami ng inspector sa area. Ang title po ng proyekto ay Improvement of Laguna Lakeshore Area. Very generic. And then may isa pong project nakalagay naman, Rehabilitation of Flood Mitigation Structure along Laguna Lakeshore. Malaki na po itong proyekto kaya and then in phases po siya. Kasi po dito sa karatula na nakapaskil sa area po, may mga phase 1 to phase 5 na po itong. Sabi ng LLDA, DPWH Metro Manila District Engineering Office ang implementing agency nito. Sinusubukan pa naming makuha ang kanilang panig. Ang Senate Blue Ribbon Committee, inaasahang ipagpapatuloy sa Nobyembre ang pagdinig kaugnay ng flood control projects. Handa na raw si Senador Ping Lacson na pamunuan muli ito kung ibabalik siyang chairman ng komite. May iimbitahan daw siyang isang very important witness pero hindi niya sinabi kung sino ito. Palak din niyang lawakan ng investigasyon, hindi lang sa flood control projects, kundi pati sa ibang maanumalyang proyekto gaya ng farm-to-market roads. Mas lalawak pa yung, at may mga madadagdag ng mga pangalan na medyo malalaki. May government officials, may civilian pa nga eh. Ipatatawag din ng komite si retired Technical Sergeant Orly Guteza na nagdawit kay dating House Speaker Martin Romualdez na tumatanggap umano ng kickback mula sa mga proyekto. Inatasan na rin ni Lacson ang komite na ipasabpina ang kontraktor na gumagawa umano ng bahay ni Romualdez at ang logbook ng proyekto para mapatunayan ang pahayag ni Guteza na nag-deliver siya ng pera kay Romualdez mula December 2024 hanggang August 2025. Pero bago ang mga pagdinig sa Senado, may nadiskubre raw si Lacson tungkol kay dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Meron daw hindi naman taga DPWH pero nagbibigay ng personal na memo kay Bonoan para mag-endorso ng proyekto. Nagtataka ako, may nakita akong dokumento. Nagme-memo kay Secretary Bonoan. Nung pinacheck ko yung pangalan, kasi naka-indicate lamang doon, initials eh. So hanap kami ng hanap. Hindi namin makita sa loob ng departamento. Paano siya nagme-memo sa Secretary ng Public Works? Post-it eh. Oo, talaga. Handwritten, naka-post-it, na meron siyang ni-endorso ng mga proyekto. Hila dumidiskarte raw mag-isa si Bonoan. Hinihinga namin ng reaksyon si Bonoan kaugnay nito. Ang Independent Commission for Infrastructure o ICI, ipatatawag si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico sa November 11 at 12. Ikalawang sabpina na ito ng komisyon kay Ko, na naging chairman ng House Committee on Appropriations mula taong 2022 hanggang 2025. Addressed to his Pasig residents and the one in Bicol. We're just awaiting the reports coming from the ones who would serve this. Sa November 12 din pinapatawag si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na nagsabing ilang politiko ang humingi sa kanya ng komisyon mula sa mga proyekto. Sa gitna ng mga issue sa flood control projects, sumadsad sa pinakamahinang level sa kasaysayan ang palitan ng piso kontra dolyar. Ngayong araw nagsara ito sa 59.13 pesos kontra dolyar.
Sa intraday trading, sumampa pa ito sa 59.20 pesos kontra dolyar. Sabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng sinasalamin nito ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya dahil sa mga kontrobersya sa infrastructure projects. Pagpapakita raw ito na isa ring economic issue ang korupsyon, ayon sa isang kongresista. Sa isang panahon kung saan mataas yung distrust, mataas yung nakikita na usapin ng corruption, hindi tayo nasa-surprise na may ganitong epekto. So habang sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue. Kailangan daw maghanda sa pagtaas ng presyo ng bilihin ayon sa isang ekonomista. Pero may mga makikinabang rin daw sa paghina ng piso. Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang dyan? Yung mga kumikita in US dollars. Mga exporter, mga BPO, OFWs of course, magpapasko pa naman, di ba? So mataas yung palitan, no? So yung mga turista, yung mga foreign investors na mamumuhunan pala sa Pilipinas. Sabi ng BSP, hahayaan nila ang market forces na magtakda ng exchange rate. Tiniyak din ng BSP na suportado ang piso ng pumapasok na remittance. Mabilis na paglago ng ating ekonomiya, mababang inflation at mga kasalukuyang reforma sa bansa, pati na rin ang pagpasok ng foreign exchange mula sa BPO, turismo at mga OFW. Ayon sa isang ekonomista, para makabawi ang piso, mahalaga ang good governance. Yung mga kailangan parusahan, dapat iserve yung justisya. As the saying goes, justice delayed is justice denied. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Pinagting ng PNP, ng AFP at ng lokal na pamahalaan ng Basilan ang seguridad sa tipo-tipo kasunod ng barilang sumiklab kanina. Rido, ang pinag-ugatan umano ng gulo na nagpalikas sa 7,000 residente. Saksi, si Marisol Abduraman. Umalingaw-ngaw ang mga putok sa bahaging ito ng Tipo-Tipo Basilan kaninang umaga. Ang mga nabulabog at takot ng mga residente hindi alam kung saan magtatago. Kumalat ang balitang under siege ang bayan ng Tipo-Tipo. Ayon kay Basilan Governor Mujib Hataman, pumasok kahapon sa Tipo-Tipo ang mga kaanak ng isang ustad na nabaril naman sa lungsod ng Lamitan. Kahapon yung family nung namatay pumasok sa Tipo-Tipo kasi meron na silang suspect sa level nila. So ang suspect nila ay nagkataon municipal guard ng LGU ng Tipo-Tipo. At meron pa raw iba. Gusto umano ng mga ito na kunin at isuko sa kanila ang suspect. Nagkaroon na anya ng pag-uusap. Pinaliwanag natin paano ang proseso. Una, suspect pa lang yon at ongoing yung investigation. Gusto nilang ma-ensure na magkaroon ng justice doon sa kapatid nila. We have to apply the rule of law. Hindi yung dahil napagsuspechahan nila, by force, kukunin na lang. Pero nagkabarilan pa rin kaninang umaga. We have to come in. So, nandoon ang police, nandoon ang military to intervene. Na huwag kayong mag-resort sa violence dahil nagpapalitan ng putok ng baril. Doon na ng 11th Infantry Division, may mga nakisali ng mga lawless elements sa gulo. Meron pa kaming minomonitor ngayon. Kinansilang klase sa lahat ng antas at pasok sa mga tanggapan ng gobyerno sa lugar. Umabot naman sa mahigit 7,000 ang lumikas mula sa Bagidan at Tipo-Tipo proper, ayon sa Tipo-Tipo Municipal Social Welfare Office. Yung opisina kasi prior to the incident, dahil siyempre yung mga pumasok may kamag-anak din doon sa Tipo-Tipo proper, pinaalis na nila. So nalaman na rin lahat. So nagsialisan ng mga tao before the incident. 11:20 ng umaga kanina nang makontrol ang sitwasyon sa lugar. Bumalik na sa kanya-kanyang lugar ang mga magkalabang grupo. Sir, so clearly, this is a rido po. Yes, even from the mouth of the governor. Is the military and the PNP now are in full control of the situation? Yes, we are in full control of the situation. Sa isang pahayag, sinabi ni Hataman na lumagda sila sa isang joint statement of commitment kasama ang AFP,
PNP at mga lokal na leader ng MILF upang mapababa ang tensyon at mapanatili ang kapayapaan. Sa gitna ng sitwasyon, humingi ng pag-unawa at pakikiisa si Governor Hataman sa mga taga-Basilan para itaguyod ang kapayapaan sa probinsya. Hanggang ngayon, bantay sarado pa rin ng mga sundalo at pulis ang lugar para matiyak na hindi na lalala pa ang sitwasyon. Ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO nagpaabot ng pakikiramay sa mga kaanak sa Eustage Nazmi Bahang Tarahin, ang nasawi sa lamitan na mitya ng pagsugod ng mga kaanak niya sa tipo-tipo. Patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon at sinisigurong umiiral ang mekanismo para sa kapayapaan. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Nahaharap sa reklamo homicide ang isang babae na nakapatay ng 70 anyos na kasambahay sa Rizal. Ang biktima pinagpapalo ng electric grinder sa ulo. Saksi si EJ Gomez. Buhay ang kinuha niya, maaari lang pagdusahan po niya. Naghihinagpis ang pamilya ng 70 anyos na kasambahay na si Rose Simon. Ang kanila kasing mahal sa buhay, duguan at wala ng buhay nang matagpuan sa pinagtatrabahuhan niyang bahay sa Barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Ang biktima, pinagpapalo ng electric grinder sa ulo ayon sa pulisya. Sospek sa krimen ang dating caregiver sa bahay. Inalok umano ng trabaho ng biktima ang sospek na napag-alamang may utang sa kanya. Pumayag daw ang sospek pero nauwi sa pagtatalo ang usapan ng dalawa. Nilalait daw po siya nung biktima tungkol sa kanyang pamilya na hindi na po niya nagustuhan. Nauwi po ito sa pagtatalo. Nag-agawan daw ang dalawa sa electric grinder hanggang sa makuha ito ng sospek at saka pinagpapalo ang biktima. Hindi po bababa sa 8 pukpok po ang ginawa ng ating suspect sa biktima. At hemorrhagic shock po ang sanhi ng pagkamatay ng ating biktima. Halos hindi na po makita, ma-identify yung mukha ng ating biktima. Sinampahan ng reklamong homicide ang sospek na naaresto sa follow-up operation ng pulisya. Natuntun siya sa bahay ng kanyang anak sa Rodriguez, Rizal matapos ituro ng kanyang asawa. Aminado ang sospek sa krimen. Kasi daw po yung mga anak ko po ay iba-iba daw po yung tatay. Ganun po, kasi daw po yung asawa ko, mayroong babae. Sobrang sakit naman po siyempre. Pinalo po ako sa tuhod ng kahoy, kaya po ako panay pasa-pasa. Grinder po, gusto niya pong ipukpok sa akin yun. Naagaw ko. Nung naagaw ko po sa kanya yung grinder, sa kanya ko po naipukpok. Sobrang pagsisisi po. Hindi ko naman po sinasadyang kumantong sa ganung pangyayari. Talagang napakasakit sa aming magkakapatid, sa mga anak niya. Hindi namin matanggap ang pangyayari. Buhay ang kinuha niya, maaari lang pagdusahan po niya. Para sa GMA Integrated News, ako si EJ Gomez, ang inyong saksi. Balak ng gobyerno na sa susunod na taon, isasama na sa kurikulum sa mga paaralan ang isyu sa West Philippine Sea. Sa gitna po yan ng patuloy na pangaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas na naulit pa nga kanina, malapit sa Baho de Masinloc. Saksi, si Chino Gaston. Nagsasagawa ng routine maritime patrol malapit sa Baho de Masinloc ang BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy ng buntutan ito ng Chinese frigate 575. Namataan yan ng patrol aircraft ng Philippine Coast Guard 56 nautical miles mula sa Zambales. 4 na China Coast Guard vessel naman ang nakasunod sa BRP Cape San Agustin ng PCG. Noong nakaraang linggo ay naglagay ang mga Chino ng boya sa loob ng lagoon at sa labas ng bahura na 124 nautical miles ang layo sa Zambales at nasa loob ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng Pilipinas. Ilang barko ng China Coast Guard at plan ang namataan ng eroplano ng Philippine Coast Guard kung kaya atin itong pupuntahan para imbestigahan. Ang pinaka-significant na nakita nila dito ngayon is that there are 4 China Coast Guard vessels that they have monitored within the vicinity of Baho de Masinloc. And there is also PLA Navy warship, but it's quite distant. Ang Chinese Navy warship, ilang beses nag-radio challenge. Sinagot yan ng PCG aircraft. Ayon sa PCG, sa ngayon, pangkaraniwan ang dami ng Chinese vessel sa West Philippine Sea.
Pero kapansin-pansing dumarami ang mga barko ng China tuwing may kadiwa ng bagong bayaning mangingisda mission sa Baho de Masinloc para maghatid ng ayuda sa mga mangingisda. Sa ulat ng National Maritime Council para sa ikatlong quarter ng 2025, 14 ang na-monitor na Chinese vessel sa Baho de Masinloc kada araw, 10 naman sa Ayungin Shoal, 11 sa Escoda Shoal at 27 sa Pag-asa Island. Average yan, kaya may mga araw na higit pa rito ang bilang nila. Ang Pilipinas naman may 30 barko at 5 aircraft na nagpapatrolya sa West Philippine Sea. Mula Hulyo hanggang Setyembre, tuloy-tuloy ang agresibong mga hakbang ng China, kabilang ang tangkang pag-ipit at pagbangga sa BRP Suluan ng PCG noong Agosto. Nauwi yan sa banggaan ng 2 barko ng China. The Philippines will never yield an inch of its territory or a drop of its maritime rights, even to a superpower. Patuloy rin ang pag-alma ng Pilipinas sa pagdedeklara ng China ng Nature Reserve sa Baho de Masinloc. Dati nang sinabi ng China na ginawa nila ito para protektahan ang likas na yaman doon. The declaration of reserve is the height of China's hypocrisy. Kinalbo nila yung Scarborough Shoal, and yet they claim that they are the stewards of the marine environment. It restricts Philippines fishing and marine research activities, and may also further harm or harass our fishermen and marine researchers for violating the so-called violating protected area rules imposed by China. Nauna nang naghain ang Pilipinas ng diplomatic protest kaugnay sa pagdedeklara ng Nature Reserve. Ayon sa NMC, 49 na ang protestang inihain ng bansa kaugnay sa West Philippine Sea ngayong taon. At para mas maunawaan ng mga Pilipino ang kahalagahan ng West Philippine Sea, plano ng gobyerno. They were able to present the curriculum adjustment for the grade 4, grade 6, and grade 10. Meron na silang kaukulang adjustment sa curriculum na to, and it will be fully implemented next year, school year 2026 to 2027. Para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Nilagdaan po sa ika-47 ASEAN Summit sa Kuala Lumpur, Malaysia, ang ASEAN-China Free Trade Area 3.0 Upgrade Protocol. Layo nitong palakasin pa ang ugnayan sa kalakalan, pamumuhunan at kooperasyong pang-ekonomiya sa rehiyon. Ang paglagda sa kasunduan, sinaksihan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos at iba pang ASEAN leaders. Formal na rin inilipat ng Malaysia sa Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN para sa 2026. May tema itong Navigating Our Future Together. Nananalasa sa Jamaica ang Hurricane Melissa na itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon. Pinaghahanda ang mga residente para sa posibleng daluyong, pagbaha at pagguho ng lupa. Ipinag-utos na rin ang malawakang paglikas. Bago pa man ang pananalasa ng bagyo, 4 na ang naitalang nasawi malapit sa Haiti at Dominican Republic dahil sa mga pag-ulan. At pinayuhan naman ng Embahada ng Pilipinas sa Washington, D.C. ang mga Pilipinong naninirahan sa Jamaica na mag-ingat at maghanda. Nahulog mula sa truck ang 40 talampakang container sa Zamboanga City. At sa driver ng truck, sumabit ang container sa mga kable kaya natanggal ang kandado nito at nahulog. Walang nasaktan pero nagsikip ang daloy ng trapiko dahil sa insidente. Nadagdagan pa ngayong gabi ang mga senador na naglabas ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Saksi si Mav Gonzalez. Batay sa inilabas niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, mahigit 1.26 billion pesos ang idineklarang net worth ni Senador Mark Villar. Kabilang sa kanyang assets, ang mahigit 349 million pesos na mga bahay, condominium units at lupa. Wala siyang idineklarang liabilities. Umabot sa mahigit 656 million pesos ang yaman ni Senador Erwin Tulfo, kabilang ang ilang lupain, 11 sasakyan, 4 na baril at halos 200 million pesos na cash sa bangko. Abot naman ng halos 160 million pesos ang utang niya, kaya nasa 497 million ang kanyang net worth.
Si Senate Majority Leader Mig Zubiri naman, abot mahigit 631 million pesos ang halaga ng yaman, kabilang sa idineklara niya ang 18 lupain, iba't ibang sasakyan at shares na lampas 500 million pesos ang halaga. Mahigit 200 million pesos naman ang utang niya, kaya lampas 431 million pesos ang kanyang net worth. Si neophyte Senator na si Camille Villar nagdeklara naman ng assets na mahigit 362 million pesos. Pinakamalaki rito ang mahigit 214 million pesos na other personal properties, pero hindi nakasaad kung ano-ano ang mga ito. Nakasaad din sa kanyang salin ng interes sa ilang kumpanya ng kanyang pamilya. Wala siyang idineklarang liabilities. Ang yaman naman ni Senador Ping Lacson aabot sa halos 257 million pesos. Kabilang dyan ang isang loteng may halagang 160,000 pesos at mga cash at investments na mahigit 256 million pesos. Halos 12 million pesos naman ang utang niya, kaya abot sa halos 245 million pesos ang kanyang net worth. Ang yaman naman ni Senador Jinggoy Estrada abot sa 252 million pesos. Nasa kalahati nito ay iba't ibang bahay at condominium unit, habang halos 100 million pesos ang investments. Meron siyang 31 million pesos na utang, kaya 221 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Lito Lapid naman, merong mahigit 294 million pesos na halaga ng yaman, pero hindi nakalista kung ano-ano ang mga ari-ariang ito. Meron siyang mahigit 92 million pesos na utang, kaya nasa mahigit 202 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador J.V. Ejercito, mahigit 179 million pesos ang idineklarang yaman. Kabilang dyan ay mga bahay, sasakyan at ang shares niya sa Buildworth Development Corporation. May utang siyang halos 42 million pesos, kaya mahigit 137 million pesos ang net worth. Si Senador Pia Cayetano naman, umabot sa mahigit 151 million pesos ang assets. Wala siyang idineklarang real property, pero may cash, stocks at iba pang investments at incorporator siya ng 13 kumpanya at 3 foundation. Shareholder din siya ng isang country club at isang golf club. Meron siyang halos 23 million pesos na utang, kaya abot sa mahigit 128 million pesos ang net worth. Si Senador Bam Aquino, mahigit 86 million pesos ang yaman. Nakaramihan ay real properties, cash at investments. Wala siyang liabilities, kaya yan din ang halaga ng kanyang net worth. Ang yaman naman ni Senador Loren Legarda ay mahigit 100 million pesos. Pinakamalaki niyang asset ang isang condominium unit na lampas 28 million pesos ang halaga. May mahigit 21 million pesos siyang utang, kaya nasa halos 80 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Rodante Marcoleta, mahigit 80 million pesos ang idineklarang kabuoang halaga ng ari-arian. Kabilang dito ang bayat lupa, kondo, mga sasakyan, bank deposit at investments. Mahigit 28 million pesos ang halaga ng kanyang liabilities, kaya halos 52 million pesos ang kanyang net worth. Umabot naman ang yaman ni Senador Joel Villanueva sa mahigit 72 million pesos. Kabilang sa yaman niya ang 19 na real property. Isa rito ay idineklarang donasyon, kaya walang binayaran. Ang ibang yaman ay stocks niya sa ilang kumpanya. Nasa 23 million pesos naman ang kanyang liabilities, kaya halos 50 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Bongo nagdeklara ng mahigit 44 million pesos na kabuang halaga ng ari-arian. Bukod sa lupa, nagdeklara siya ng halos 10 million pesos na halaga ng alahas, appliances at cash. Mahigit 12 million pesos ang kanyang liabilities, kaya mahigit 32 million pesos ang kanyang net worth. Ang idineklarang yaman naman ni Senador Chis Escudero ay nasa mahigit 18 million pesos. Kabilang dyan ang 5 lote na minana niyang lahat, kaya walang halagang nakasaad. Wala siyang utang, kaya mahigit 18 million pesos din ang net worth. Nauna na naglabas ng kanilang salin sina Senate President Tito Soto, Senador Raffy Tulfo, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan at Robin Padilla. Wala pang inilalabas na salin sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Bato de la Rosa at Amy Marcos. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sinorpresa si double gold Olympic medalist Carlos Yulo sa kanyang pag-uwi mula sa 2025 World Artistic Gymnastics Championship sa Jakarta, Indonesia. Wagi ng gold sa vault si Yulo, habang bronze naman ang nakuha niya sa floor exercise. Pag-amin niya, extra challenge ang preparasyon niya para rito. At buo na rin daw ang desisyon ni Yulo na hindi siya sasali sa SEA Games sa Thailand ngayong Disyembre.
Para sa akin, hindi ko nakikita yung value ko na magpe-prep ako and then maglalaro lang ako ng isa or dalawang aparatos. Ang mismong target ko po is magkaroon ng team competition and all around competition, which is ayun talaga yung desire ko. Unfortunately po, hindi nila pinayagan yung ganong rules po. Sa ginawa po nilang rules, hindi na nga po siya standard and nawala po yung spirit ng sports. So, yeah, yung ganong aspect din po tinitignan ko. Buo naman ang suporta ni Yulo sa kanyang kapatid na si Eldrew na lalaban sa 3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships. Sa mga naghahanap po ng mapapasyalan sa Maynila ngayong Halloween, hindi magpapahuli ang luneta. Tampok ang kanilang mga glow-in-the-dark display na pwedeng ma-enjoy ng libre. Ating saksihan. Literal na nag-glow sa dilim ang mga dekorasyong pangkatatakutan sa Luneta. Ito ang glow in the park sa Luneta-Kutan Park. Bago pumasok, may malaking bungo agad na sasalubong sa iyo. Sa loob, merong nananakot na tila nakakamuflage sa damo-damo. May mga kabaong din, katabi ang kulay neon na kalansay. Agaw pansin din pati ang Halloween pumpkin at glow-in-the-dark sementeryo. May mga sapot pa ng gagamba all over the place. Kung di pa scared, makipag-selfie na sa danan. Sa United Kingdom, isang dark exhibit naman ang binuksan ngayong Halloween. Ilan sa mga makikita rito ay ang koleksyon ng mga cursed doll o mga manikang may sumpa umano. Nakakatindig balahibo ang itsura ng ilan. Nakadisplay rin ang iba't ibang klase ng bungo na gawa ng Shuar tribes ng Amazon at ang ika-19 na siglo na vampire hunting kit. Sa Belgium naman, bida ang mga higanting kalabasa na gagamiting bangka, pangkarera. Bago lumahok ay dapat matanggal muna ang laman ng kalabasa para masakyan. Kaya ang mga residente gumamit pa ng power tools para rito. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Mga kapuso, 58 araw na lang. Pasko na. Maraming salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si PR Kanghel para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. At mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.